Tahimik ang baryo ng tutubigan tuwing madaling araw. Tanging huni lamang ng mga ibon, lagaslas ng ilog, at mahinang pagaspas ng hangin sa mga punong kawayan ang maririnig habang unti-unting sumisilip ang araw mula sa likod ng kabundukan. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa baryong iyon, may isang bagay na palaging inaabangan ng mga tao. Ang tila mahiwagang tilaok ng itim na tandang ni Lolo Nanding. Tiktilaok, mula sa dulo ng baryo, ay umaalingaw-ngaw ang matinis, ngunit mabigat na tilaok ng tandang. Kapag narinig iyon ng mga tao, para bang kusang gumagaan ang kanilang pakiramdam. Ang mga magsasaka ay agad bumabangon upang magtungo sa bukirin. Ang mga tindera na may nagsisimulang maghanda ng kanilang paninda. Kahit ang mga batang dating tamad gumising ay napapabangon dahil sa kakaibang lakas ng tilaok ng tandang na iyon. Si Lolo Nanding ang pinakamatandang sabungero sa buong tutubigan. Kulubot na ang kanyang balat at bahagya ng kuba ang kanyang likod, ngunit nananatiling matalim ang kanyang mga mata. Sabi ng matatanda, noong kabataan niya ay walang makatalo sa kanya sa sabungan. Marami raw siyang naipanalong laban gamit ang iba't ibang alagang tandang. Ngunit sa dami ng kanyang naging manok, iisa lamang ang hindi niya kailanman itinaya sa malaking derby, ang itim na tandang na tinatawag niyang si Bagwis. Malaki si Bagwis kumpara sa ordinaryong tandang. Makintab ang balahibo nitong itim na parang nabasa ng langis tuwing nasisinagan ng araw. Ang kanyang matutulis na mata ay tila may sariling isip, at ang matibay nitong mga paa ay mistulang kayang sumira ng kahoy sa isang sipa lamang. Ngunit higit sa lahat, may kakaiba kay Bagwis. Hindi ito tinatablan ng sugat. Noong unay tsismis lamang iyon ng mga tambay sa baryo. Ngunit habang tumatagal, parami ng parami ang nakakakita sa kakaibang pangyayari. May mga tandang na nakakasugat kay Bagwis sa laban, ngunit ilang sandali lamang ay nawawala ang dugo sa katawan nito. Para bang kusang naghihilom ang sugat. Dahil doon, marami ang natatakot sa tandang ni Lolo Nanding. Hindi normal ang manok na yan, bulong ng ilang matatanda tuwing nagkukumpulan sa tindahan ni Aling Cora. Baka may sumpa, dagdag naman ng iba. Ngunit hindi pinapansin ni Lolo Nanding ang mga usap-usapan. Para sa kanya si Bagwis ay hindi halimaw kundi isang biyaya. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang alagang tandang sa likod ng kanyang bahay, dumating ang kanyang apo na si Miguel. 17 taong gulang si Miguel, payat, kayumanggi at may mga matang puno ng pangarap. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa aksidente sa Maynila, si Lolo Nanding na lamang ang kanyang kasama sa buhay. "Lo," tawag ni Miguel habang may dalang timba ng tubig. Marami na naman pong nagtatanong tungkol kay Bagwis sa palengke. Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan lamang niyang hinaplos ang ulo ng tandang. "Hayaan mo sila," sabi niya pagkaraan. "Habang hindi nila nauunawaan ng isang bagay, matatakot talaga sila." "Pero totoo po ba talagang hindi siya nasusugatan?" Napatingin si Lolo Nanding sa apo. Sa loob ng ilang segundo ay tila nagdadalawang isip siya kung sasagutin ba ang tanong. "Nasusugatan siya," mahina niyang sabi, "pero may dahilan kung bakit mabilis siyang gumaling." "Anong dahilan?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin siya sa malayong bahagi ng kagubatan sa likod ng baryo. Isang lugar na bihirang puntahan ng tao dahil sa mga kwento tungkol sa mga nawawalang mga ngahoy. "Darating ang araw na malalaman mo rin," bulong niya. Nagtaka si Miguel ngunit hindi na siya nagtanong pa. Kinahapunan, muling nagtipon ang mga sabunghero sa maliit na arena sa kabilang baryo. May mga tandang mula sa iba't ibang lugar na maglalaban at gaya ng dati,
Maraming naghihintay kung sasali ba si Bagwis. Lolo Nanding! Lumapit kay Lolo Nanding ang mayamang sabunghero na si Don Hilario. Kilala ito sa pagiging tuso at gahaman. Marami na itong nabili at napasakamay na magagaling na manok dahil sa laki ng kanyang pera. Isali mo na si Bagwis, nakangising sabi ni Don Hilario. Magkano ba gusto mo? Bibilhin ko na. Umiling si Lolo Nanding. Hindi ipinagbibili si Bagwis. Nawala ang ngiti sa mukha ni Don Hilario. Bawat bagay may katapat na presyo. Hindi lahat. Bahagyang nag-init ang paligid sa pagitan nilang dalawa. Tahimik na nakikinig ang ibang sabungero habang pinagmamasdan ang pagtitig ni Don Hilario kay Bagwis. Sayang, malamig na sabi ni Don Hilario. Ang ganyang klasing tandang, hindi dapat itinatago. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya, ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay muli siyang nagsalita. Mag-ingat ka, Nanding. Maraming naiinggit sa'yo. Hindi iyon pinansin ng matanda, ngunit napansin ni Miguel ang bahagyang pagkunot ng noo ng kanyang lolo. Pagsapit ng gabi, malakas ang ulan sa tutubigan. Humahampas ang hangin sa bubong ng bahay habang nakahiga si Miguel sa kanyang silid. Ngunit hindi siya makatulog. May kakaiba siyang nararamdaman, parang may nagmamasid sa kanila mula sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Madilim ang paligid maliban sa mahinang liwanag ng gasera sa kulungan ni Bagwis. At doon niya nakita ang isang anino. May lalaking nakatayo malapit sa kulungan ng tandang. Nakaw! Agad bumaba si Miguel at tumakbo palabas ng bahay kahit malakas ang ulan. Hoy! Nabigla ang lalaking nasa kulungan at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit bago ito makatakas, nasilayan ni Miguel ang hawak nitong matalim na itak. Lo, may magnanakaw! Lumabas si Lolo Nanding habang may hawak na lumang lampara. Paglapit nila sa kulungan ay nanlaki ang mga mata ni Miguel. Wasak ang isang bahagi ng kawayan at si Bagwis ay nakatayo lamang sa gitna ng kulungan, ngunit may dugo sa paligid. Nasugatan siya, sigaw ni Miguel. Mabilis niyang sinuri ang tandang, ngunit pagkakita niya rito ay bigla siyang natigilan. Wala siyang makitang sugat, ni kahit isang hiwa. Samantalang ilang sandali lamang ang nakalipas, ay kitang-kita niyang may dugo sa dibdib ng tandang. Napaatras si Miguel. Lo! Tahimik lamang si Lolo Nanding habang nakatitig kay Bagwis. Pagkaraan ng ilang segundo, ay nagsalita ang matanda sa mabigat na tinig. Nagsimula na sila. Sino po? Unti-unting humangin ng malamig sa paligid. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang takot sa mga mata ng kanyang lolo. Ang mga taong gustong makuha si Bagwis, kahit kapalit pa ang buhay ng iba. Magdamag na umulan sa baryo ng tutubigan. Mabigat ang ulap kinabukasan at makapal ang putik sa mga daan. Ngunit higit na mabigat ang pakiramdam ni Miguel habang pinagmamasdan si Bagwis sa loob ng kulungan. Tahimik lamang ang itim na tandang, tila walang nangyaring pagtatangka sa pagnanakaw noong gabi. Hindi mawala sa isip ng binata ang dugong nakita niya. Kitang-kita niyang may hiwa sa dibdib ng tandang, ngunit paglapit nila ni Lolo Nanding ay tila kusang naglaho ang sugat. Para bang hindi totoong nasaktan ng hayop. Oh, kumain ka muna! Napalingon si Miguel nang ilapag ni Lolo Nanding ang isang tasa ng mainit na kape at pandesal sa mesa. Ngunit hindi siya gumalaw. Lo, ano po ba talaga si Bagwis? Tahimik munang naupo ang matanda bago sumagot. Manok pa rin siya, sabi nito. Pero hindi ordinaryong tandang. Paano nangyari yon? Humigop muna ng kape si Lolo Nanding. Halatang malalim ang iniisip nito. Noong bata pa ako, panimula niya, hindi pa kilala ang tutubigan sa sabong.
Isa lang itong simpleng baryo na halos walang dumadayo. Mahirap ang buhay noon. Kapag walang ani ang mga magsasaka, maraming nagugutom. Tahimik na nakinig si Miguel. Isang gabi, may dumating na matandang estranghero rito sa baryo. Mahina na siya at sugatan. Halos wala nang gustong tumulong dahil akala ng mga tao ay tulisan. Ano pong ginawa ninyo? Inuwi ko siya rito sa bahay. Bahagyang ngumiti si Lolo Nanding habang nakatingin sa malayo, tila bumabalik sa kanyang ala-ala ang nakaraan. 3 araw ko siyang inalagaan. Pagkatapos noon, bago siya umalis, may iniwan siyang isang maliit na itlog. Isang itlog? Tumango ang matanda. Sabi niya, alagaan ko raw iyon at huwag ipagkakatiwala sa sakim na tao. Si Bagwis po ang napisa roon? Oo, napakunot ang noo ni Miguel. Pero paano naging ganon ang manok? Biglang tumahimik si Lolo Nanding. May kung anong bigat sa kanyang mukha na tila ayaw niyang ilabas. Hindi ko rin alam ang buong katotohanan, sagot niya. Pero mula nang mapisa si Bagwis, marami ng kakaibang nangyari. Lumakas ang hangin sa labas habang nagpapatuloy ang kwento ng matanda. Noong sisiw pa lang siya, tinuklaw siya ng ahas sa likod ng bahay. Akala ko mamamatay na siya. Ngunit kinabukasan, buhay na buhay siya na parang walang nangyari. Napatingin si Miguel kay Bagwis. Tahimik lamang ang tandang habang pinapakpak ang kanyang makintab na balahibo. Pagkatapos noon, dagdag ni Lolo Nanding, napansin kong mabilis siyang gumaling kahit malalim ang sugat sa laban. May nakakaalam po ba nito bukod sa inyo? Kaunti lang, pero mabilis kumalat ang balita. Biglang may narinig silang yabag mula sa labas. Mabilis na tumayo si Miguel. Maya-maya ay lumitaw sa pintuan si Mang Isko, ang kapitbahay nilang mangingisda. Basang-basa ito sa ulan at halatang nagmamadali. Nanding, hingal nitong tawag. May masamang balita. Ano yon? May mga hindi taga rito na umiikot sa baryo simula kagabi, nagtatanong tungkol sa itim mong tandang. Nagkatinginan sina Miguel at Lolo Nanding. Ilan sila? Tanong ng matanda. 3, mukhang mga tauhan ni Don Hilario. Bahagyang tumigas ang panga ni Lolo Nanding. Mukhang hindi pa sumusuko ang buwitreng iyon, bulong niya. Hindi lang yon, dagdag ni Mang Isko. May dala silang baril. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Miguel. Lo, bakit parang desperado silang makuha si Bagwis? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkaraan ng ilang segundo ay dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa lumang aparador sa sulok ng bahay. May inilabas siyang maliit na kahon na kahoy. Punong-puno iyon ng gasgas at tila napakatagal nang nakatago. May dapat ka nang malaman, sabi niya habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may lumang tela at isang kupas na litrato. Kinuha iyon ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Larawan iyon ng batang si Lolo Nanding kasama ang isang malaking itim na tandang. Ngunit hindi si Bagwis ang ikinagulat niya. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang halos mabura na sa katagalan. Ang tandang na isinilang mula sa dugo ng bantay. Ano pong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Miguel. Tahimik na napaupo si Lolo Nanding. May alamat dito sa tutubigan, mahina niyang sabi. Matagal ng panahon ang nakalipas, bago pa maitayo ang baryo, may isang tagapagbantay raw na naninirahan sa kagubatan. Tagapagbantay? Hindi tao, pero hindi rin hayop. Lalong tumahimik ang paligid habang nagsasalita ang matanda. Sinasabi ng matatanda na may isang nilalang na nagpoprotekta sa kabundukan laban sa mga taong sakim. Kapag may nagtangkang magnakaw o manira sa gubat, pinaparusahan raw sila.
Napatingin muli si Miguel kay Bagwis. May connection po ba si Bagwis doon? Hindi ko alam, sagot ni Lolo Nanding. Pero simula nang mapunta sa akin ang itlog niya, pakiramdam ko may bagay na nagbabantay sa atin. Biglang tumilaok si Bagwis, malakas, mabigat, at kakaiba. Kasabay noon ay biglang namatay ang apoy ng kanilang gasera kahit walang hangin sa loob ng bahay. Napaatras si Mang Isko. Diyos ko! Unti-unting lumingon si Bagwis sa direksyon ng bintana. At doon nila nakita may isang lalaking nakatayo sa labas ng bahay habang nakatitig sa kanila. Nakasuot ito ng itim na kapote at sombrero. Hindi nila makita ang mukha dahil sa dilim at ulan. Ngunit malinaw ang isang bagay. May hawak itong mahabang kutsilyo at dahan-dahan itong ngumiti. Malakas na bumuhos ang ulan habang nakatayo ang misteryosong lalaki sa labas ng bahay ni na Lolo Nanding. Hindi ito gumagalaw. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanila habang hawak ang mahabang kutsilyo na kumikislap sa liwanag ng kidlat. "Pumasok kayo sa loob!" sigaw ni Lolo Nanding kina Miguel at Mang Isko. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang tumilaok ng malakas si Bagwis. Tiktilaok! Kasabay niyon ay mabilis na kumidlat sa kalangitan. Sa isang iglap, tila natigilan ang lalaking nakaitim. Napaatras ito ng bahagya habang tinatakpan ang kanyang mukha. Mukhang tama ang hinala ko. Mahina nitong bulong. "Anong kailangan mo?" Malakas na sigaw ni Lolo Nanding. Hindi agad sumagot ang lalaki. Dahan-dahan lamang itong humakbang palapit sa bakuran habang bumabagsak ang malalaking patak ng ulan sa kanyang balikat. "Hindi mo dapat itinago ang tandang," malamig nitong sabi. "Maraming naghahanap dyan. Magsasayang ka lang ng oras, hindi mo makukuha si Bagwis." Biglang natawa ng mahina ang lalaki. "Hindi ako naparito para magnakaw." Nanikip ang dibdib ni Miguel. "Kung ganon, bakit may dala kang kutsilyo?" Unti-unting tumingala ang lalaki. At sa unang pagkakataon, ay nasilayan nila ang kanyang mukha. May mahabang peklat ito mula noo hanggang baba. Maputla ang balat at tila ilang araw nang hindi natutulog ang mga mata nito. "Dahil may ibang paparating," sagot niya. "At mas malala sila kaysa sa iniisip ninyo." Nagkatinginan sina Miguel at Mang Isko, ngunit hindi bumaba ang pagbabantay ni Lolo Nanding. "Kilala kita," sabi ng matanda habang naniningkit ang mga mata. "Isa ka sa dating tauhan ni Don Hilario." Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Dati." "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang estranghero bago nagsalita. "3 buwan na kaming naghahanap sa tandang na yan. Simula nang marinig ni Don Hilario ang alamat tungkol sa itim na manok na hindi namamatay, nawalan na siya ng katinuan." "Alamat lang yon," matigas na sagot ni Lolo Nanding. Hindi na naniniwala roon si Don Hilario. Lumakas muli ang ulan habang nagpapatuloy ang lalaki. May mga tao siyang binayaran para hanapin ang sikreto ng tandang, mga albularyo, mga sugarol, kahit mga tulisan sa bundok, lahat sila iisa ang sinasabi. "Ano?" tanong ni Miguel. Totoo raw ang kapangyarihan ng itim na tandang. Tahimik na napalunok si Miguel. "Minsan na naming sinubukang nakawin siya," dagdag ng lalaki. "Pero may nangyaring hindi namin maipaliwanag." "Anong nangyari?" maingat na tanong ni Mang Isko. Bahagyang nanginig ang lalaki bago sumagot. 2 tauhan ni Don Hilario ang pumasok sa kulungan ni Bagwis isang gabi. Pagkatapos noon, hindi na sila nakita. Biglang natahimik ang lahat. Tanging lagaslas ng ulan ang maririnig sa paligid.
Kasunod noon, pagpapatuloy ng lalaki, may nakita kaming dugo sa daan papunta sa kagubatan, pero walang bangkay. Napatingin si Miguel kay Bagwis. Tahimik lamang ang tandang habang matalim ang tingin sa estranghero. Anong pangalan mo? Tanong ni Lolo Nanding. Ruben. At bakit mo kami binabalaan ngayon? Tumawa ng mapait si Ruben. Kasi ako na ang susunod. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang itinaas ni Ruben ang manggas ng kanyang suot. Napaatras si Mang Isko sa takot. May malalalim na kalmot sa kanyang braso, parang kinayod ng napakalaking hayop. 3 gabi na akong sinusundan, nanginginig niyang sabi. Naririnig ko siya sa gubat tuwing hating gabi. Sino? Tanong ni Miguel. Hindi agad sumagot si Ruben. Dahan-dahan lamang siyang lumingon sa madilim na bahagi ng kagubatan sa likod ng bahay. Ang bantay. Biglang umugong ang malakas na hangin sa paligid. Kasabay noon ay nagwala ang mga aso sa baryo. Sunod-sunod na tahol ang umalingaw-ngaw sa dilim. At mula sa malayong bahagi ng kagubatan, may narinig silang kakaibang sigaw. Hindi iyon tilaok ng manok, hindi rin tunog ng ordinaryong hayop. Isa iyong malalim at nakakakilabot na ungol na tila nanggagaling sa napakalaking nilalang. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Maging si Lolo Nanding ay napahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Dumating na siya. Mahina ngunit nanginginig na, sabi ni Ruben. Mabilis na pumakpak si Bagwis sa loob ng kulungan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang kakaibang pagbabago sa kanyang tandang. Unti-unting namula ang mga mata nito. Parang baga sa gitna ng dilim. Takot na bulong ni Miguel. Ngunit bago pa makasagot si Lolo Nanding, biglang may narinig silang malakas na yabag mula sa likod ng bahay. Bagsak, bagsak, bagsak. Parang may napakalaking bagay na naglalakad sa putikan. Unti-unting napatingin ang lahat sa direksyon ng kagubatan. At sa pagitan ng mga puno, may 2 nagliliwanag na matang nakatitig sa kanila. Napatigil ang lahat nang makita nila ang 2 nagliliwanag na mata sa gitna ng kadiliman. Hindi gumagalaw ang nilalang. Tahimik lamang itong nakatayo sa pagitan ng mga puno habang patuloy na bumubuhos ang ulan. Ngunit kahit malayo ito, ramdam ni Miguel ang bigat ng presensya nito. Parang unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Diyos ko! Nanginginig na bulong ni Mang Isko habang napapaatras. Mabilis namang hinawakan ni Lolo Nanding ang braso ni Miguel. Huwag kang gagalaw! Mahina ngunit mariing utos nito. Samantala si Ruben ay tila nawalan ng kulay sa muka. Siya yan! Halos pabulong niyang sabi. Siya ang nakita namin sa gubat. Unti-unting lumakas ang yabag. Bagsak. 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 Parang may mabigat na nilalang na papalapit mula sa putikan. Muling tumilaok si Bagwis ng malakas. Tiktilaok! Kasabay niyon ay tila bahagyang umurong ang nilalang sa dilim. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa halip ay paikot-ikot lamang ito sa gilid ng kagubatan habang nakamasid sa bahay ni na Lolo Nanding. Miguel, mahinang sabi ng matanda, ipasok mo si Bagwis sa loob. Ngayon na. Mabilis na tumakbo si Miguel papunta sa kulungan. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang kawayan. Ngunit laking gulat niya nang hindi gumalaw si Bagwis. Nakatitig lamang ito sa direksyon ng kagubatan. Parang may hinihintay. Bagwis! Tawag ni Miguel. Biglang pumailan lang ang isa pang nakakakilabot na ungol mula sa dilim. Napaatras si Miguel. At sa isang iglap, mabilis na kumilos ang nilalang. Tumakbo kayo! Sigaw ni Ruben. May malaking aninong tumalon palabas ng kagubatan diretso sa bakuran.
Malakas itong bumagsak sa putikan dahilan upang magsitalsikan ng tubig at lupa. Napasinghap si Miguel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isa itong napakalaking nilalang na mistulang tao ngunit balot ng makapal na itim na balahibo. Halos kasinlaki ito ng kalabaw at may mahahabang kuko na tila kayang humiwa ng puno. Ngunit ang higit na nakakatakot, may ulo itong kahawig ng isang dambuhalang tandang. Namumula ang mga mata nito habang mabigat ang paghinga. Napaatras si Mang Isko sa sobrang takot. Anong klaseng demonyo yan? Hindi sumagot si Lolo Nanding. Tila alam na niya ang nilalang na nasa harapan nila. Unti-unting lumapit ang halimaw habang nakatingin kay Bagwis. At si Bagwis naman ay hindi natinag. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel na nagtaas ng mga balahibo ang kanyang tandang na tila handang lumaban. Hindi siya ordinaryong manok, bulong ni Ruben. Biglang umungol ang nilalang at mabilis na sumugod. Bagwis! Mabilis na pumailan lang ang itim na tandang mula sa kulungan. Parang kidlat itong tumalon patungo sa halimaw. Kasunod niyon ay isang malakas na kalabog. Nagulat si Miguel nang makitang umatras ang dambuhalang nilalang matapos tamaan ng sipa ni Bagwis sa mukha. Tumalsik ang putik sa paligid. Ngunit hindi roon natapos. Mabilis na muling sumugod ang halimaw at iwinasiwas ang napakahabang kuko nito. Tumama iyon kay Bagwis. Napasinghap si Miguel nang makita niyang tumalsik ang dugo ng tandang sa ulan. Bagwis! Sigaw niya. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Unti-unting nagsara ang sugat sa pakpak ng tandang. Parang kusang naghihilom. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Kaya pala, bulong niya. Totoo talaga. Lalong nagalit ang halimaw. Malakas itong umungol at muling sumugod, ngunit bago pa nito maabot si Bagwis ay biglang sumigaw si Lolo Nanding. Tama na! Sa unang pagkakataon ay umalingaw-ngaw ang matigas na boses ng matanda sa buong bakuran. At tila nakilala siya ng nilalang. Unti-unti itong tumigil, tahimik na nagkatitigan ang dalawa. Humina ang ulan habang nanginginig sa takot sina Miguel at Mang Isko. Hindi namin kayo ginugulo, sabi ni Lolo Nanding habang nakatitig sa nilalang. Bakit ka nagpapakita ngayon? Marahang umungol ang halimaw. Pagkatapos ay tumingin ito kay Bagwis. At saka kay Miguel. Biglang nanlamig ang pakiramdam ng binata. Parang may kung anong dumaan sa kanyang isip. Isang boses. Mahina ngunit malinaw. Malapit na siyang dumating. Napahawak si Miguel sa kanyang ulo. Mabilis siyang nilapitan ni Lolo Nanding. Anong nangyari? May nagsalita po sa isip ko. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Anong sinabi? Huminga ng mabigat si Miguel habang nakatitig sa nilalang. Malapit na raw siyang dumating. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lolo Nanding. At tila lalo siyang natakot. Sino ang darating? Tanong ni Ruben. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, biglang may malakas na putok ng baril mula sa di kalayuan. Bang! Tumama ang bala sa balikat ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw sa buong baryo. Mabilis na napalingon ang lahat sa kalsada. At doon nila nakita si Don Hilario kasama ang 5 armadong lalaki. Nakatutok ang mahahabang baril nila kay Bagwis, habang nakangisi si Don Hilario sa gitna ng ulan. Sa wakas, malamig niyang sabi, makukuha ko na rin ang tandang na yan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Don Hilario sa kanyang baril habang nakangisi sa gitna ng ulan. Sa likod niya ay nakahanay ang 5 armadong tauhan na tila handang pumatay anumang oras. Nagmistulang tahimik ang buong bakuran.
Tanging paghinga lamang ng sugatang nilalang at lagaslas ng ulan ang maririnig. Don Hilario, mading sabi ni Lolo Nanding, umalis ka rito. Ngunit tumawa lamang ang mayamang sabongero. Umalis? Anya. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Unti-unti siyang lumapit habang nakatitig kay Bagwis. Akala ko kwento lang ang lahat, dagdag niya. Pero ngayon, nakita ko mismo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang mapansin niyang hindi natatakot si Don Hilario sa dambuhalang nilalang sa bakuran. Sa halip ay tila lalo pa itong natuwa. Kung totoo ngang hindi namamatay ang tandang na yan, sabi ni Don Hilario, walang makakatalo sa akin sa buong bansa. Hindi mo naiintindihan ang pinaglalaruan mo, malamig na sagot ni Lolo Nanding. Hindi? Tumawa si Don Hilario. Buong buhay akong naghirap bago yumaman. Ngayon na malapit ko nang makuha ang tunay na kapangyarihan, sasabihin mong hindi ko naiintindihan? Mabilis niyang itinutok ang baril kay Bagwis. Akin na ang tandang. Agad humarang si Miguel. Hindi namin ibibigay si Bagwis. Bahagyang nagulat si Don Hilario bago napangiti ng malamig. Matapang ka, sabi niya, pero wala kang alam. Mas wala kayong alam, sigaw ni Miguel. Dahil sa kasakiman ninyo kaya may mga nawawala sa gubat. Biglang tumalim ang tingin ni Don Hilario. Ang mga mahihina nawawala talaga. Napahigpit ang kamao ni Miguel. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umungol ng malakas ang dambuhalang nilalang sa likod nila. Napalingon ang lahat. Dumadaloy ang dugo mula sa balikat nito kung saan tumama ang bala. Ngunit mabilis na nagsisimulang magsara ang sugat. Nanlaki ang mata ng isa sa mga tauhan ni Don Hilario. Boss, gumagaling, ngumisi si Don Hilario. Kaya mas lalo ko siyang gusto. Hindi siya hayop na maaaring ariin, matigas na sabi ni Lolo Nanding. Lahat pwedeng ariin kapag may sapat na pera. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Lumakas ang ihip ng hangin at nagsimulang umugong ang mga puno sa kagubatan. Unti-unting nagtaas ng ulo ang dambuhalang nilalang. At kasabay niyon tumilawok ng napakalakas si Bagwis. Tiktilawok, parang umalingaw-ngaw iyon sa buong baryo. Kasunod nito ay biglang nagwala ang mga manok sa mga kalapit na bahay. Sunod-sunod ang tilaok ng mga tandang sa paligid na tila may tumatawag sa kanila. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Don Hilario. Anong nangyayari rito? Takot na tanong ng isa. Ngunit hindi iyon sinagot ni Lolo Nanding. Sa halip ay marahan siyang lumapit kay Miguel. Makinig kang mabuti, mahina niyang sabi. Kapag sinabi kong tumakbo, dadalhin mo si Bagwis sa lumang kubo sa gubat. Pero kayo po, wag mo akong isipin, hindi ko kayo iiwan. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Nanding ang balikat ng apo. Hindi si Bagwis ang tunay na mahalaga rito. Napakunot ang noo ni Miguel. Kundi ikaw. Hindi agad nakaimik ang binata, ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang sumigaw si Don Hilario. Barilin ang halimaw. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa bakuran. Bang! 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 Mabilis na nagtakbuhan sina Mang Isko at Ruben upang sumilong. Samantalang si Miguel ay napaatras habang pinoprotektahan si Bagwis. Tinamaan ng mga bala ang dambuhalang nilalang, ngunit sa halip na bumagsak ay lalo lamang itong nagalit. Umalingaw-ngaw ang napakalakas nitong sigaw. Pagkatapos ay mabilis itong sumugod. Sa isang hampas lamang ng napakahabang kuko nito ay tumilapon ang 2 tauhan ni Don Hilario sa putikan. Nagkagulo ang lahat. Piputok pa! Sigaw ng isa.
Ngunit bago pa sila makabaril muli ay mabilis nang tumalon ang nilalang sa ibabaw ng isang tauhan. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na sigaw ng lalaki bago ito nawalan ng malay. Demonyo! Takot na sigaw ng isa pang tauhan habang tumatakbo palayo. Ngunit hindi natakot si Don Hilario. Sa halip ay inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pulang tela na may kakaibang simbolo. Nang makita iyon ni Lolo Nanding ay bigla siyang namutla. "Saan mo nakuha yan?" Ngumisi si Don Hilario. May mga taong handang magbenta ng kahit anong sikreto. Bigla niyang ibinalot ang pulang tela sa kanyang kamay at nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi maintindihan ni Miguel. Kasabay niyon ay biglang napahinto ang dambuhalang nilalang. Parang may pumipigil dito. Unti-unti itong umurong habang umuungol sa sakit. Maging si Bagwis ay tila nabalisa. "Lo!" sigaw ni Miguel. "Ano po yan? Lumang orasyon." Nanginginig na sagot ni Lolo Nanding. "Bawal niyang gamitin yan!" Lalong lumakas ang ngisi ni Don Hilario. Kahit anong nilalang may kahinaan. Pagkatapos ay mabilis niyang itinuro si Bagwis. "Kunin ninyo ang tandang." 2 tauhan ang agad sumugod papunta kay Bagwis. Ngunit bago pa nila maabot ang tandang, biglang may malakas na sigaw mula sa kagubatan. Hindi iyon ungol, hindi rin tilaok. Isa iyong napakalalim na tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. At sa isang iglap na yanig ang buong paligid. Unti-unting nagbagsakan ang mga sanga ng puno habang malakas na umiihip ang hangin. Napatigil maging si Don Hilario. Pagkatapos ay dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman ng kagubatan. Isa pang nilalang. Mas malaki, mas nakakatakot. At ang mga mata nito ay kulay apoy. Huminto ang lahat nang lumabas ang ikalawang nilalang mula sa kailaliman ng kagubatan. Mistulang tumigil ang hangin. Maging ang ulan ay tila humina habang unti-unting naglalakad palabas ng dilim ang napakalaking anino. Mas matangkad ito kaysa sa unang nilalang. Mas mabigat ang katawan. At bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa ng tutubigan. Namumula ang mga mata nitong tila nagliliyab sa gitna ng gabi. Napaatras ang mga tauhan ni Don Hilario. "Ano na namang klaseng halimaw yan?" Sigaw ng isa habang nanginginig, ngunit walang sumagot. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang nasasaksihan. Ang unang nilalang ay kahawig ng dambuhalang tandang, ngunit ang bagong dating ay tila pinaghalo ang tao at mabangis na ibon. Nababalutan ito ng maiitim na balahibong may bahid pula sa dibdib at may napakalalaking pakpak na halos sumasayad sa lupa. At higit sa lahat, may korona itong tila gawa sa matutulis na sungay. Hindi maaari, mahina ngunit takot na bulong ni Lolo Nanding. "Kilala mo yan?" tanong ni Ruben. Hindi agad sumagot ang matanda. Parang hirap siyang huminga habang nakatitig sa nilalang. "Ang tunay na bantay." Nanlamig ang pakiramdam ni Miguel. "Tunay na bantay?" Dahan-dahang lumingon ang nilalang sa direksyon ni Bagwis. At sa unang pagkakataon, yumuko ng bahagya ang unang halimaw na parang nagpapakita ng paggalang. Biglang naalala ni Miguel ang mga sinabi ni Lolo Nanding tungkol sa alamat. May tagapagbantay raw sa kagubatan, isang nilalang na nagpaparusa sa mga sakim. At ngayong gabi, mukhang nagising ito. "Hindi ito maganda," bulong ni Lolo Nanding. Ngunit kabaligtaran naman ang reaksyon ni Don Hilario. Sa halip na matakot ay tila lalo pa siyang natuwa. "Kahanga-hanga," sabi niya habang nakangisi. "Kung makokontrol ko ang mga nilalang na ito, walang makakatalo sa akin." "Baliw ka na," sigaw ni Mang Isko. "Hindi tao ang mga yan." "Mas mabuti," sagot ni Don Hilario.
Muli niyang inilabas ang pulang tela at itinaas iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumingin sa kanya ang malaking nilalang. Sa isang iglap ay nawala ang ngisi ni Don Hilario. Parang may mabigat na puwersang dumagan sa kanyang katawan. Unti-unti siyang napaluhod sa putikan habang nanginginig. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Tila nawalan siya ng lakas. Maging ang mga tauhan niya ay hindi makagalaw. Tahimik lamang silang lahat habang nakatitig ang nilalang sa kanila. Pagkatapos ay marahang naglakad ang bantay palapit kay Don Hilario. Bawat hakbang nito ay nagpapalalim sa putik. Parang unti-unting nilalamon ng dilim ang buong bakuran. Umalis, kayo. Mahina ngunit mabigat na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nanlaki ang mata ni Miguel. Hindi gumagalaw ang bibig ng nilalang, ngunit malinaw niyang naririnig ang boses nito sa kanyang isip. Lo, nanginginig niyang bulong. Naririnig ko siya. Mabilis siyang nilingon ni Lolo Nanding. Anong sinasabi? Pinapaalis niya sila. Napahigpit ang hawak ng matanda sa kanyang tungkod. Bakit ikaw lang ang nakakarinig? Ngunit bago pa niya matapos ang tanong, biglang sumigaw si Don Hilario sa galit. Ako ang masusunod dito. Mabilis niyang itinutok ang baril sa malaking bantay at nagpaputok. Bang! Tumama ang bala sa dibdib ng nilalang. Ngunit walang nangyari, ni hindi ito natinag. Unti-unting bumukas ang mga mata nitong kulay apoy. At sa unang pagkakataon nakaramdam ng takot si Don Hilario. Mabilis siyang umatras. Bibarilin ninyo! Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Bang, bang, bang! Ngunit lahat ng bala ay tila walang epekto sa nilalang. Parang bakal ang katawan nito. Mabilis na umihip ang napakalakas na hangin. Nagsitumba ang mga tauhan ni Don Hilario habang nagsiliparan ang mga dahon at putik sa paligid. Pagkatapos ibinuka ng bantay ang napakalaking pakpak nito. At isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Napahawak sa tenga si Miguel sa sobrang lakas. Nabasag ang ilang bintana sa mga kalapit na bahay. Maging ang mga armadong lalaki ay napaluhod sa lupa. At sa gitna ng kaguluhan, biglang nagsimulang magliwanag ang katawan ni Bagwis. Nanlaki ang mata ni Miguel. Unti-unting kumikislap ang itim na balahibo ng tandang na tila may apoy sa ilalim nito. Pagkatapos ay marahang lumapit si Bagwis sa malaking bantay. Tahimik lamang silang nagtitigan. Parang may lihim na pagkakaunawaan sa pagitan nila. At saka muling narinig ni Miguel ang boses sa kanyang isip. Panahon na. Para saan? Bulong niya. Ngunit kasunod noon ay bigla siyang nakakita ng kakaibang pangitain. Isang lumang kagubatan, apoy, dugo, at isang batang may hawak na itlog na kulay itim. Kasunod nito ay isang mukha ng kanyang lolo noong bata pa ito. Pagkatapos isang lalaki na nakangiti habang hawak ang pulang tela. Nanlaki ang mata ni Miguel. Nakilala niya ang mukha. Hindi si Don Hilario, kundi ang ama nito. Biglang napaatras si Miguel habang habol ang paghinga. Parang tunay niyang nakita ang mga pangyayari sa kanyang isip. Ang kagubatang nasusunog, ang batang si Lolo Nanding, at ang lalaking may hawak ng pulang tela, ang ama ni Don Hilario. Lo, nanginginig niyang tawag. May nakita po ako. Mabilis siyang nilapitan ni Lolo Nanding. Anong nakita mo? Hindi agad nakasagot si Miguel. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paningin habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga imahe. May sunog sa gubat, tapos may mga tao, hingal niyang sabi.
Kasama ninyo po ang tatay ni Don Hilario. Biglang namutla si Lolo Nanding. Tahimik siyang napayuko. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang matinding lungkot sa mukha ng kanyang lolo. Totoo po ba? Tanong ni Miguel. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa paligid nila ay patuloy ang malakas na hangin habang nakatayo ang malaking bantay at si Bagwis sa gitna ng bakuran. Samantalang si Don Hilario ay unti-unting nakakatayo mula sa pagkakaluhod. Tama siya, mahina ngunit mabigat na sabi ni Lolo Nanding. Nanlaki ang mata ni Miguel. Noong kabataan ko, pagpapatuloy ng matanda, kaibigan ko ang ama ni Don Hilario. Tahimik na nakinig ang lahat. Maging si Ruben ay napatitig kay Lolo Nanding. Pareho kaming mahirap noon, sabi ng matanda. Pareho kaming nangangarap yumaman. Unti-unti niyang itinaas ang tingin sa kagubatan. Hanggang sa marinig namin ang alamat tungkol sa bantay ng gubat. Lumakas muli ang hangin. May nagsabi sa amin na may nakatagong kayamanan daw sa pusod ng kagubatan, ginto, alahas, at mga sinaunang bagay na kayang magpayaman sino man. At naniwala kayo? Tanong ni Miguel. Tahimik na tumango si Lolo Nanding. Bata pa kami noon, uhaw sa pera at pangarap. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Isang gabi, pumasok kami sa kagubatan kasama ang ilang tauhan ng ama ni Don Hilario. Bitbit namin ang mga sulo at itak. Napapikit ang matanda na tila ayaw alalahanin ang sumunod. Pero pagdating namin sa gitna ng gubat, may nakita kaming damba ng bato. Nanlaki ang mata ni Miguel. Dambana? Oo, at sa gitna nun ay may malaking pugad. Biglang tumingin si Lolo Nanding kay Bagwis. Doon namin nakita ang mga itlog. Tahimik ang buong paligid. Isa roon ang kinuha ng ama ni Don Hilario pagpapatuloy niya. Pero bago pa kami makaalis, unti-unting nanginig ang kanyang boses. Lumabas ang bantay. Napatingin silang lahat sa malaking nilalang na nakatayo sa bakuran. Maraming namatay noong gabing iyon, bulong ni Lolo Nanding. Ang iba hindi na nakita. Pero paano kayo nakaligtas? Tanong ni Ruben. Dahan-dahang yumuko ang matanda. Binalik ko ang itlog. Nanlaki ang mata ni Miguel. Ayaw ko na sanang ituloy ang pagnanakaw, pero huli na para sa iba. At ang ama ni Don Hilario? Tanong ni Mang Isko. Tahimik na tumingin si Lolo Nanding kay Don Hilario. Tumakas siya dala ang isang itlog. Biglang nagdilim ang mukha ni Don Hilario. Sinungaling, sigaw niya. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang ama ko. Kasakiman niya ang pumatay sa kanya, matigas na sagot ni Lolo Nanding. Nanlilisik ang mata ni Don Hilario. Pagkatapos niyang makuha ang itlog, nagbago siya, sigaw nito. Palagi niyang sinasabing may sumusunod sa kanya sa gabi hanggang isang araw. Huminto siya habang nanginginig sa galit. Nakita na lang namin siyang patay sa loob ng bahay. Tahimik ang lahat. At simula noon, dagdag ni Don Hilario, ako na ang naghanap sa sikreto ng itlog. Unti-unting napatingin si Miguel kay Bagwis. Ibig sabihin, bulong niya, galing si Bagwis doon? Tumango si Lolo Nanding. Siya ang natitirang sisiw mula sa mga itlog ng bantay. Biglang muling nagsalita ang malaking nilalang sa isip ni Miguel. Hindi dapat magising ang dugo. Napahawak siya sa ulo. Lo, ano na naman? May sinasabi siya. Tahimik na lumapit ang malaking bantay kay Miguel. Hindi gumagalaw ang bibig nito ngunit malinaw ang tinig sa isip ng binata. Ang dugo ng sakim ay bumalik. Biglang napalingon si Miguel kay Don Hilario. At doon niya napansin unti-unting nangingitim ang ugat sa leeg ng mayamang sabongero. Parang may gumagapang na anino sa ilalim ng kanyang balat. Maging si Ruben ay napaatras. Boss! Takot niyang sabi.
Anong nangyayari sa inyo? Ngunit hindi sumagot si Don Hilario. Sa halip ay unti-unti siyang napangiti. Isang ngiting hindi normal. Pagkatapos ay marahang tumawa. Ngunit hindi na iyon parang boses ng tao. Mabigat, magaspang. At tila may ibang nilalang na nagsasalita sa loob ng kanyang katawan. Sa wakas, sabi nito habang nakatingin kay Bagwis. Unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. At matagal ko na kayong hinintay. Unti-unting umatras sina Miguel at Mang Isko habang nakatitig kay Don Hilario. Hindi na normal ang kanyang anyo. Dahan-dahang nangingitim ang mga ugat sa kanyang leeg at mukha na tila may gumagapang na usok sa ilalim ng balat niya. Ang dati niyang mga matang puno ng galit ay naging maitim na parang walang buhay. Ngunit ang pinaka nakakatakot, hindi na tila siya ang nagsasalita. Anong nangyayari sa kanya? Takot na tanong ni Ruben. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lolo Nanding sa kanyang tungkod. Hindi siya nag-iisa. Mahina nitong sagot. Biglang ngumiti si Don Hilario. Isang malamig at mabagal na ngiti. At last! Sabi nito sa kakaibang tinig na tila dalawang boses ang sabay na nagsasalita. Nahanap ko rin ang huling tagapagmana. Nanlaki ang mata ni Miguel. Ako? Bulong niya. Unti-unting tumingin sa kanya ang malaking bantay na may pulang mata. Pagkatapos ay marahang yumuko. Parang kinikilala siya. Napaatras si Miguel. Lo, anong ibig sabihin nito? Ngunit bago pa makasagot si Lolo Nanding, ay biglang nagsimulang tumawa si Don Hilario. Hindi mo pa rin sinabi sa kanya? Malamig nitong tanong. Hanggang ngayon itinago mo pa rin ang katotohanan? Tumigas ang mukha ng matanda. Tahimik ka. Ngunit lalo lamang lumakas ang tawa ni Don Hilario. Akala mo maililihim mo habang buhay? Biglang umihip ang napakalamig na hangin sa paligid. Unti-unting nagdilim ang kalangitan kahit malalim na ang gabi. At saka muling nagsalita ang nilalang sa loob ni Don Hilario. Ang batang iyan, hindi ordinaryo. Naramdaman ni Miguel na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lo, hindi agad sumagot si Lolo Nanding. Halatang hirap itong magsalita. Pagkaraan ng ilang segundo ay napayuko ito. Noong gabing nasunog ang kagubatan, mahina niyang sabi, may nakita kami. Tahimik ang lahat. May batang umiiyak sa tabi ng dambana. Nanlaki ang mata ni Miguel. Ano po? Mag-isa siya sa gitna ng gubat. Biglang parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Miguel. Hindi! Bulong niya. Hindi namin alam kung paano siya napunta roon, dagdag ni Lolo Nanding. Pero walang ordinaryong tao ang makakapasok sa lugar na iyon. Napahawak si Miguel sa kanyang dibdib. Parang may kung anong mabigat na bumabagsak sa kanyang isip. Ako, nanginginig niyang sabi. Ako po ba yon? Dahan-dahang tumango si Lolo Nanding. Hindi nakaimik si Miguel. Parang biglang naglaho ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi ka namin tunay na kadugo, mahinang sabi ng matanda. Pero itinuring kitang apo simula nang makita kita. Unti-unting namasa ang mga mata ni Miguel. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala wala kayong kwento tungkol sa magulang ko. Pasensya ka na, nanginginig na sabi ni Lolo Nanding. Gusto lang kitang ilayo sa sumpang ito. Ngunit biglang pumalakpak si Don Hilario habang nakangisi. Napakagandang sikreto, sabi nito. Mabilis na nagtaas ng ulo ang malaking bantay at kasabay noon ay muling nagsalita ang boses sa isip ni Miguel. Siya ang susi. Para saan? Bulong ni Miguel. Ngunit bago siya masagot, biglang sumigaw si Don Hilario.
Akin siya! Mabilis itong sumugod kay Miguel. Ngunit hindi na iyon ordinaryong tao. Napakabilis ng kanyang kilos. Halos hindi makita ni Miguel ang paglapit nito. Mag-ingat! Sigaw ni Ruben. Mabilis na humarang si Bagwis at sinipa si Don Hilario sa dibdib. Tumilapon ito sa putikan, ngunit sa halip na masaktan tumawa lamang ito. Unti-unti itong tumayo habang nangingitim ang buong katawan. At saka may narinig silang kakaibang tunog. Parang may nababaling buto. Isa-isa, mabagal, nakakatakot. Nanlaki ang mata ni Mang Isko nang makitang unti-unting nagbabago ang katawan ni Don Hilario. Humahaba ang kanyang mga braso. Nagiging matutulis ang kanyang mga kuko. At sa kanyang likod, may tumutubong maiitim na balahibo. Diyos ko! Bulong ni Ruben habang napapaatras. Tuluyan na siyang sinaniban, sabi ni Lolo Nanding. Muling sumigaw si Don Hilario, ngunit hindi na iyon tinig ng tao. Isa iyong malalim at mabangis na ungol. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon pataas. Maging ang malaking bantay ay napatingin sa kanya. At sa ilalim ng kidlat tuluyang nagbago si Don Hilario sa isang napakalaking nilalang na kalahating tao at kalahating dambuhalang tandang. Mas mabangis, mas maitim. At ang mga mata nito ay kulay dugo. Unti-unti itong ngumisi habang nakatitig kay Miguel. Oras na para matapos ang sinimulan ng inyong lahi. Malakas na kumulog sa kalangitan habang nakatayo ang nilalang na dating si Don Hilario sa gitna ng bakuran. Ang kanyang napakalaking katawan ay nababalutan ng maiitim na balahibo. Matutulis ang kuko at pangil nito at bawat paghinga ay tila usok na lumalabas sa bibig. Ngunit ang pinaka nakakatakot buhay pa rin ang mga mata ni Don Hilario sa loob ng halimaw. Puno iyon ng galit at kasakiman. Miguel! Mahina ngunit mariing sabi ni Lolo Nanding. Lumayo ka rito. Ngunit hindi makagalaw ang binata. Parang may humihila sa kanya palapit sa nilalang. At sa kanyang isip ay patuloy niyang naririnig ang mabigat na tinig ng malaking bantay. Gisingin mo ang dugo. Napahawak si Miguel sa kanyang ulo. Ano bang ibig sabihin niyan? Sigaw niya. Biglang tumingin sa kanya ang malaking bantay. At sa isang iglap, may nakita na namang pangitain si Miguel. Isang matandang babae sa gitna ng kagubatan. May hawak itong sanggol habang napapalibutan ng apoy. Kasama nito ang malaking bantay. At pagkatapos, isang mahinang tinig. Ang batang ito ang magtatapos sa sumpa. Biglang naputol ang pangitain nang umatungal si Don Hilario. Hindi, sigaw nito. Ako ang nararapat na magmana ng kapangyarihan. Mabilis itong sumugod kay Miguel. Ngunit bago pa siya maabot ay sinalubong siya ng malaking bantay. Nagbanggaan ang dalawang dambuhalang nilalang. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong sa buong baryo. Nagbitak ang lupa habang nagsisigawan sa takot ang mga tao sa malalayong bahay. Tumakbo na tayo, sigaw ni Mang Isko. Ngunit hindi gumalaw si Lolo Nanding. Nakatitig lamang siya kay Miguel. Makinig ka, sabi ng matanda. Hindi aksidente na ikaw ang napunta rito. Lo. Noong nakita ka namin sa kagubatan, may marka ka sa dibdib. Nanlaki ang mata ni Miguel. Marka? Tumango si Lolo Nanding. Parang hugis ng pakpak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Naroon pa rin ang kakaibang marka na matagal na niyang pinagtatakhan mula pagkabata. Akala ko peklat lang yon. Hindi, sabi ni Lolo Nanding. Tatak yun ng bantay. Biglang muling sumigaw ang nilalang na si Don Hilario habang nakikipaglaban sa malaking bantay.
Mabilis itong kumilos at sinugatan ang dambuhalang tagapagbantay gamit ang matutulis nitong kuko. Tumalsik ang maitim na dugo sa lupa. Umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng bantay. Hindi siya mananalo? Bulong ni Ruben habang nanginginig. Ngunit kasabay noon ay mabilis na lumipad si Bagwis patungo sa labanan. "Bagwis!" sigaw ni Miguel. Malakas na sinipa ng itim na tandang ang ulo ng halimaw na si Don Hilario. Napaatras ito, ngunit sa halip na bumagsak ay lalo lamang itong nagalit. Mabilis nitong hinawakan si Bagwis gamit ang napakalaking kuko. "Hindi!" sigaw ni Miguel. Mahigpit na pinisil ng halimaw ang tandang. Narinig ni Miguel ang mahinang lagutok ng buto. At sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi agad naghihilom ang sugat ni Bagwis. "Lo!" nanginginig niyang sigaw. Napapikit si Lolo Nanding. Humihina na siya. Unti-unting bumagsak ang dugo ni Bagwis sa putikan. At nang tumama iyon sa lupa, biglang nagliwanag ang marka sa dibdib ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mainit. Parang may apoy na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. "Anong nangyayari sa akin?" sigaw niya. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang umugong ang buong paligid. At sa kamarahang nagsalita ang malaking bantay sa kanyang isip. "Ang dugo mo ay dugo namin." Parang tumigil ang mundo para kay Miguel. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata. Maging si Don Hilario ay natigilan. "Hindi maaari," bulong nito. Unti-unting lumapit si Miguel kay Bagwis habang kumikislap ang kanyang marka. Pagkahawak niya sa sugatang tandang, biglang nagsimulang maghilom ang mga sugat nito. Nanlaki ang mata ng lahat. "Napapagaling niya," bulong ni Ruben. Maging si Lolo Nanding ay hindi makapaniwala. At sa unang pagkakataon ay ngumiti ng bahagya ang malaking bantay, ngunit biglang nagbago ang mukha ni Don Hilario, lalong umitim ang kanyang katawan habang namumula ang mga mata. "Kung hindi kita makukuha," mabangis nitong sigaw kay Miguel, "papatayin na lang kita." Mabilis itong tumalon pataas. Diretso kay Miguel. At sa sandaling iyon, biglang kumalat ang itim na pakpak mula sa likod ng binata. Napasinghap ang lahat nang makita ang malalaking itim na pakpak na unti-unting lumabas mula sa likod ni Miguel. Hindi iyon ordinaryong pakpak. Makintab ang mga balahibo nito na tila may bahid ng liwanag sa bawat galaw. Habang nakabuka iyon sa gitna ng malakas na ulan, para siyang nilalang na isinilang mula sa kadiliman ng kagubatan. Maging si Miguel ay hindi makapaniwala. "Anong nangyayari sa akin?" nanginginig niyang bulong. Ngunit wala ng oras upang mag-isip. Mabilis na sumugod ang halimaw na si Don Hilario habang nakataas ang matutulis nitong kuko. "Papatayin kita!" mabangis nitong sigaw. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang gumalaw si Miguel. Sa isang iglap ay mabilis siyang nakaiwas. Ni siya mismo ay hindi maintindihan kung paano. Parang kusa ng kumikilos ang kanyang katawan. Napahinto si Don Hilario. Nanlaki ang mapupula nitong mata. "Imposible!" Kasabay niyon ay muling narinig ni Miguel ang tinig ng malaking bantay sa kanyang isip. "Huwag kang matakot." Biglang uminit ang marka sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, naalala niya ang lahat. Isang babae sa kagubatan, mahabang buhok, malungkot na mga mata. Nakasuot ito ng puting kasuotan habang yakap ang isang sanggol. At sa harapan niya ay ang malaking bantay. "Protektahan mo siya," umiiyak nitong sabi. Pagkatapos ay inilapit ng babae ang sanggol sa dambana. At doon niya nakita ang sanggol ay siya. Biglang bumalik si Miguel sa kasalukuyan habang mabilis ang kanyang paghinga. "Ako,"
Bulong niya. Ako ang batang iyon. Tahimik na tumango ang malaking bantay. Anak ka ng bantay at ng tao. Nanlaki ang mata ni Miguel. Samantalang si Lolo Nanding ay napapikit na tila matagal na niyang alam ang lihim na iyon. Pasensya ka na, mahinang sabi ng matanda. Hindi ko kayang sabihin sa'yo noon. Hindi nakaimik si Miguel. Parang sabay-sabay na bumigat ang kanyang damdamin. Ngunit naputol iyon nang muling sumugod si Don Hilario. Mas mabangis, mas galit. Hindi ako matatalo, sigaw nito. Mabilis nitong sinugod ang malaking bantay at sinugatan ito sa dibdib gamit ang napakalaking kuko. Umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng nilalang. Hindi! Sigaw ni Miguel. Mabilis siyang lumipad patungo sa halimaw. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Malakas niyang sinipa si Don Hilario dahilan upang tumilapon ito sa malaking puno ng acacia. Nagkabiyak-biyak ang kahoy sa lakas ng tama. Nagulat maging si Miguel sa sarili niyang kapangyarihan, ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling tumayo si Don Hilario habang duguan at nagngangalit. Lahat ng ito, dapat sa akin, sigaw nito. Unti-unti siyang nilalamon ng maitim na usok at habang tumatagal ay lalo siyang nagiging halimaw. Wala nang natitirang anyong tao sa kanya. Hindi na siya si Don Hilario. Bulong ni Ruben. Tumayo ang malaking bantay sa tabi ni Miguel. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito gamit ang tunay nitong tinig, malalim, mabigat, ngunit hindi nakakatakot. Tapusin mo na ito. Napatingin si Miguel sa nilalang. Ayaw kong pumatay. Kapag hindi mo siya pinigilan, sagot ng bantay, uubusin niya ang baryo. Tahimik na napayuko si Miguel. Sa paligid nila ay nagsisimula ng magliyab ang ilang bahagi ng bakuran dahil sa kakaibang init na nanggagaling kay Don Hilario. Unti-unting nagkakagulo ang mga tao sa baryo. May mga batang umiiyak. May mga matatandang nagdadasal. At sa gitna ng lahat naroon si Bagwis. Sugatan ngunit nakatayo pa rin. Tahimik na nakatitig kay Miguel. Parang hinihintay ang kanyang pasya. Huminga ng malalim ang binata. Pagkatapos ay marahan niyang inilapit ang kanyang kamay kay Bagwis. Biglang nagliwanag ang katawan ng itim na tandang. Kasabay niyon ay kumalat ang kakaibang liwanag sa buong paligid. Maging ang malaking bantay ay nagsimulang magningning. Unti-unting napuno ng hangin ang buong baryo ng malalakas na tilaok ng mga tandang. At saka nagsimulang umihip ang napakalakas na hangin. Hindi! Sigaw ni Don Hilario habang umatras. Ngunit huli na. Mabilis na pumailan lang si Miguel sa himpapawid habang nakabuka ang kanyang mga pakpak. Kasabay noon ay tumalon si Bagwis at dumapo sa kanyang balikat. At sa gitna ng kumukulog na kalangitan, sabay silang sumugod kay Don Hilario. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng halimaw. Nagliyab ang mapupula nitong mata. Ngunit nang tamaan siya ng liwanag mula kay Miguel at Bagwis unti-unting nagsimulang mabasag ang maitim na anyo nito. Parang abo na tinatangay ng hangin. Hindi maaari. Mahina nitong sigaw. Pagkatapos tuluyan siyang naglaho sa gitna ng ulan. Biglang tumahimik ang buong paligid. Humina ang hangin. Unti-unting tumigil ang ulan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, sumilip ang liwanag ng madaling araw sa ibabaw ng baryo ng tutubigan. Tahimik na bumagsak si Miguel sa lupa habang unti-unting nawawala ang kanyang mga pakpak. Mabilis siyang nilapitan ni Lolo Nanding. Miguel! Ngunit bago pa siya mahawakan ng matanda, ay ngumiti lamang ang binata. Tapos na po! Napaluha si Lolo Nanding habang yakap ang apo.
samantalang ang malaking bantay ay tahimik lamang na nakatayo sa gilid ng kagubatan. Unti-unti itong lumingon kay Miguel. At ngayon, sabi nito sa kanyang isip, ikaw na ang huling tagapagbantay. Tahimik na tumilaok si Bagwis habang sumisikat ang araw. At mula noon, hindi na muling may nagtangkang gambalain ang kagubatan ng tutubigan. Ngunit tuwing madaling araw, kapag umaaling-awngaw ang tilaok ng isang itim na tandang sa baryo, naaalala ng mga tao ang alamat ng tandang na hindi tinatabla ng sugat. At ang binatang naging tagapagbantay ng lihim ng kagubatan. Wakas.